super bagyo bago tumama sa kalupaan ayon sa Pag-asa. Mga mamayan ng buong Luzon at bahagi ng Kabisayaan pinaghahanda na sa pananalasan ng inasahang super bagyong Uwan. Mga ahensya ng gobyerno at LGUs todo alerto sa epekto ng posibleng bagyong Uwan. DILG inutusan ng LGUs na ipatupad ang evacuation bago mag-9 ng Nobyembre. Philippine National Police nagtaas na rin po ng alerto sa buong bansa para po sa inasahang pananalasan ng bagyong Uwan. Disaster response teams pinaghahanda na. Kaapat mga paliparan sa buong bansa, todo alerto na rin sa paparating na bagyong Uwan. Death toll sa pananalasan ng bagyong Tino pumalo po sa 188 mga residenteng nawawala na itala sa 135 ayon sa NDRRMC. MMDA nakiusap sa mall operators na magbigay ng libreng overnight parking sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, abay bumagal daw po nitong third quarter ng taong 2025 ayon po yan sa PSA. Naku, ito na naman. Ano na naman yan? Dagok. Presyo ng petrolyo posibleng may dagdag bawas sa susunod na linggo. Mga consumer na nawagan na isama sa price freeze ang petrolyo. Publiko, pinag-iingat sa kumakalat na solicitation scam sa mga gusto magbigay ng ayuda sa mga sinalanta ng kalamidad. Kapag gusto niyo pong magbigay ng inyong donasyon, nandito po ang MBC Operation Tulong. Yan, direktamente ho yan. RH Break Time. Yan ang mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Lalo pang lumakas ang severe tropical storm Fungwong habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,315 kilometro mula sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 100 kilometro kada oras, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 125 kilometro kada oras habang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga kung saan tatawagin na itong bagyong Uwan. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa nararanasang panahon sa bansa. Sabi ng Pag-asa, hanging amihan o shear line ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon ngayon hanggang bukas. Samantala, pagsapit naman ng Sabado ng gabi, saka pa lamang mararamdaman ang lakas ng hanging dala ng bagyong Uwan. Inaasahan namang magla-landfall ang bagyo sa Aurora o Isabela sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Iniulat din ng Pag-asa na umaabot sa higit 1,400 kilometro ang lawak ng bagyo na katumbas ng distansya mula sa Batanes hanggang sa hilagang bahagi ng Zamboanga. Ang lawak ng sakop, halos buong malawak. Pilipinas ang nakover na niya. Totoo yan. Kaya iba yung pag-ingat po. Samantala, pinaghahanda na nga po ng Pag-asang lahat ng mga mamayan sa Luzon maging sa Kabisayaan sa epekto ng posibleng Super Typhoon Uwan. Sa isang press conference ng Pag-asa Weather Bureau, muling iginiit po ni Administrator Dr. Nathaniel Servando na ang mga inilalabas na bulletin o babala ng ahensya ay para maging handa ang lahat sa paparating na kalamidad. Layunin din po ng kanilang forecast ay maiwasan na ang casualties tulad po ng mga nagdaang bagyo. Ayon po sa Pag-asa na sa typhoon category na ang bagyo bago pa pumasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR at inasahang lalakas pa ito bilang super typhoon. Hindi maulit kaya ngayon pa lang hindi pa pumasok ng PAR ang bagyo ay nagbibigay na kami ng strong information or warning na dapat as early as now ay maghanda na ang ating mga kababayan, i-secure yung mga bahay, mga ari-arian at possible nga sundin ang mga ipaiiral na mga actions ng kanilang mga LGUs.
Yan po mga kaibigan si Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Samantala, pinaghahandaan na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang isa pang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nagsimula na ang deployment ng mga law enforcement agency sa mga lugar na pangunahing maaapektuhan ng malakas na bagyo. Una nang sinabi ng Pag-asa na inaasahang lalakas pa hanggang sa Super Typhoon category ang bagyo bago ito maglandfall. Narito si Secretary Remulla. Barko ng Coast Guard ay papunta na, may 2-day window sila. Mag-station sila sa isang port doon, pero may dala na sila ng mga food packs, evacuation gear, lahat po kailangan na doon na. Pero nakaposisyon na rin naman ang PNP at BFP sa kailangan ng ating mga tao. Pero ngayon pa lang, may preemptive response na rin na sinabihan na yung mga low-lying areas. May mga barangay kami na targeted para sa potential landslide, sinabihan na rin po, in-evacuate na rin po. Mandatory talaga. Kaugnay nito, ipinag-utos na ng DILG na tapusin ang paglilikas sa mga high-risk na komunidad hanggang sa Linggo, Nobyembre 9. Paalala ng ahensya, hindi dapat hintayin pa ng mga lokal na pamahalaan na lumala ang sitwasyon bago kumilos. Nagbabala naman ng Office of Civil Defense sa mga sinalantan ng bagyong Tino sa Kabisayan na maaari pa rin silang abutin ng papalapit na bagyong Uwan. Ayon po kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, mararamdaman daw po ang susunod na bagyo mula Batanes hanggang Bohol. Partikular naman nung aabutin ng ulan ng bagyong Uwan ang mga rehiyon ng Western Visayas, Negros Island, maging ang Central Visayas at Eastern Visayas, bukod pa sa mga inisyal na areas of concern na Northern Luzon hanggang Bicol Region. Bukod pa ito sa hangin na dala ng bagyo na pinangambahang maging super typhoon bago humaglandfall sa Northern Luzon na may lawak ho na 1,400 kilometers ang diametro nito. Kaya nagpaalala ho ang OCD sa mga lokal na pamahalaan na huwag lamang limitahan sa norte ang magiging paghahanda. So, ang areas of concern natin ay talagang itong Northern Luzon, Regions 1, CAR 2, 3, Calabarzon, no? And Region 5. Kasi napakalaki po nitong bagyong ito, and it might even reach, no, yung rain bands niya, kung bababa pa siya, pwede pong umabot sa Region 6, NIR 7, and Region 8. So we are preparing basically the entire Northern Luzon Island and Visayas, no, for Iyan po mga kaibigan si OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Itinaas na ng Philippine National Police ang full alert status sa buong bansa bilang paghanda sa pagdating ng bagyong Fungwong na tatawagin sa local name na Uwan. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit nang nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response teams para matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo na sa mga high-risk at vulnerable communities. Kasunod ng utos ng Department of Interior and Local Government o DILG, nakahanda na ang mga pulis na tumulong sa preemptive at mandatory evacuation sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo, partikular sa Northern at Central Luzon. Hinimok naman ng Philippine National Police ang publiko na sundin ang mga abiso ng otoridad at huwag nang hintaying lumala ang sitwasyon bago lumikas. Nakataas na rin po ang alerto ng lahat ng mga paliparan na pinangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines SUCAAP bilang paghanda pa rin ito sa pagpasok ng panibagong bagyo na pinangambahang magiging super typhoon. Inatasan po ni CAAP Director General Raul Del Rosario ang mga airport manager, partikular na ang mga nasa tinutumbok ng bagyo na i-activate na raw po ang kanilang emergency preparedness at response plan. Ito po ay naglayo na masiguro o matiyak ang kaligtasan nga ho ng mga pasahero, maging ng mga eroplano at mga pasilidad sa mga paliparan.
Usaping bagyo pa rin, posibleng mapa sa ilalim hanggang tropical cyclone wind signal number 3 ang Metro Manila kapag nanalasa ang bagyong Uwan sa bansa. Sa panayam sa damdaming bayan, sinabi ni Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa na malaki o malawak ang maapektuhan ng bagyo dahil aabot sa 1,440 kilometro ang diameter nito o halos kasing laki ng Pilipinas. Narito si Dr. John Manalo. Bahagya po na liliit ito habang nagko-consolidate siya nung ang kanyang magiging mata. At pero eventually ay lalaki na naman siya lalo na kapag naging super typhoon. Ibig sabihin malaking bahagi po talaga ng ating bansa yung maaapektuhan. Yung Metro Manila ay posible na umabot ng signal number 2 po. Yung worst case scenario pwede rin na umabot ng signal number 3. Inaasahang lalakas pa at umabot sa super typhoon category ang bagyong Uwan pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Bukod sa dalawang bagyong nagdaan ngayong buwan, may mga nakikita pang namumuong sama ng panahon bago matapos ang taon pero mababa pa ang tsansang maging bagyo o kaya maging kasing lakas ng super typhoon. Samantala, sa epekto naman ng bagyong Tino, may pumalo na po sa 188 ang naiulat na namatay. Ayon po sa NDRRMC, 139 ang bilang po ng mga namatay sa lalawigan ng Cebu, 24 sa Negros Occidental, 9 sa Negros Oriental, 3 sa Capiz, 2 sa Southern Leyte, at may naitalang tigi-isang namatay sa Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol at Leyte. Kabilang din po dito ang 6 na crew ng Super Huey helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur nung kasagsagan ng bagyo. Bukod sa mga namatay, umabot po sa may 135 ang patuloy pa rin pong pinaghahanap sa ngayon kung 79 dito ang nawawala sa Cebu, 30 sa Negros Occidental at 17 sa Negros Oriental. Samantala, 76 naman ang naitalang sugatan dahil po sa gupit ng bagyong Tino. Sa situation briefing naman ng ahensya kahapon kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inamin mismo ng Pangulo na problema ngayon kung paano hahatiin ang mga tauhan na magsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response sa Visayas at Luzon kung saan ay nasang tatamang ahong papalapit ng isa pang bagyo, ang bagyong Uwan. Sa kabila po nito itiniyak po ng Pangulo na hindi iiwan ng gobyerno ng Cebu na may tuturing na hardest hit ng pananalasa ng bagyong Tino. Samantala, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga hinagupit ng bagyong Tino. Ayon sa ahensya, pinangunahan ng Task Force on Energy Resiliency ang restoration efforts at magsasagawa rin sila ng preventive planning, assessment, clearing operations at logistical coordinations pagkatapos ng kalamidad. Sa pinakahuling ulat ng DOE na ibalik na ang 82.67% na power supply sa mga naapektuhan ng bagyong Tino katumbas ng 271 mula sa 352 mga bayan habang nagpapatuloy ang restoration sa mahigit 917,000 na consumer connections. Samantala, 84 mula sa mahigit 3,000 gasolinahan ang hindi pa operational dahil sa pinsala at problema sa kuryente. Gayunpaman, tiniyak ng DOE na sapat at matatag ang fuel supply, normal ang operasyon ng parehong Independent Electricity Market Operator of the Philippines at on-grid generation. Inatasan naman ni House Speaker Faustino D. III ang mga mambabatas na tiyakin ng kaligtasan ng kanilang mga kababayan sa harap po ng banta ng papalapit na bagyong Uwan. Ayon po kay Speaker D, dapat dahong makipag-ugnayan na mga kongresista sa NDRRMC at maging sa DILG para sa preemptive measures. Nakiusap din po ang House Speaker sa mga miyembro ng Kamara na magbigay ng personal na tulong sa kanilang mga distrito o sa distrito din po na makasamahan nilang tinamaan na nagdaang mga kalamidad. Tiniyak naman ni Quezon 1st District Congressman Mark Enverga na nakanda na po ang mga lokal na pamahalaan sa kanyang lalawigan sa magiging epekto naman ng bagyong Uwan. Bagaman hindi pa malinaw kung tutumbukin ng bagyo ang Quezon Province, sinabi ni Enverga na may koordinasyon na sila sa provincial government maging sa kanilang mga mayor
at Disaster Risk Reduction and Management Council sakaling may epekto ang bagyong Juan sa kanilang probinsya. Ibibigay pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. MMDA nakiusap sa mall operators na magbigay ng libreng overnight parking sa kasagsagan ng bagyong Uwan. In fairness, nakita ko yung mga billboards, mga naka-fold, dapat naka-rolyo ngayon pa na. lang nirorolyo na. Oo. Kung mapapansin natin dyan sa kahabaan ng Wag na EDSA. sa last minute. Correct. Parang hindi na isinugal na ipagpabukas o ipagpamamaya pa yung pagrorolyo. Saka yung mga ng bubong ho ninyo, billboards. tingnan ho ninyo, baka mahina ng pagkakapako. Sabi nila okay pa daw yung mga pabigat sa buhay nila. Kaya, ano ba? Actually, nililipad din yun eh. Mga pabigat? Oo. Oo. Delikado yun. Hindi, yung pabigat daw nila, yung mga mister daw nila. Mga wala daw ambag sa buhay nila. Sakto pa daw, kayang-kaya pa yung Kaya mga pa. bubong nila. Hindi daw lilipa rin dahil sa mga Talaga, pabigat sa Mister, buhay nila. ah. Presyo ng petrolyo, posibleng may dagdag bawas. Yan, Sa susunod pabigat na din yan linggo. sa bulsa. Isa pang pabigat yan sa ating mga mamamayan. At ito na nga, isa na namang pabigat pa. Anin? Oh, pinag-iingat ang publiko sa kumakalat na naman na solicitation scam. Aha. Alam mo, itong mga creative minds talaga ng mga to, O, no? basta utak kriminal. Ang gagaling. Ganyan. I mean, 'di ba? Yan bang i-hashtag Proud Pinoy natin kapag ganyan ang ating iniaasal, Oo nga eh. 'di ba? Eh hinuhuli nga natin yung mga kawatan tapos Ayaw ko namang sabihin na sana lipa rin sila ng bagyo. bakit? Hindi, sinabi ko na eh. Ayaw mo sana sabihin pero nasabi mo pa rin. Nasabi ko na. Pilipinas, mamaya ha, ihanda niyo lang inyong mga linya ng komunikasyon dahil baka kayo na po ang palarin sa ating Kring, 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 kring. Sabi ni Elise, Mami, Ah. what's kring kring? Ano nga? Ano sagot mo? Kasi sabi ko, it's a ringing phone. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa break time dito pa rin sa DZRH. Ang oras, 32 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang time Pilipinas, ang oras, 37 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time. At bago pa natin ibigay ang ipang detalye ng ating mga nagbabagang balita, sabi ko naman sa inyo, di ba, dapat kayo ay maluwag na ang linya ng inyong mga komunikasyon. Ano ba yan? Binabagyo na ata yung aking bibig. Kailangan na nating maghanda. Medyo kailangan na nating paluwagin ang ating mga lalamunan. Narito na sa ating linya, tinatawagan na ni Wina Pearl ang ating masugid na tagapakinig para sa ating kring 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 kring. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. At ang ating masugid na tagapakinig na nanalo o mananalo Kulit na. ng 500 piso, babibigyan natin ng pamasko, Yun. ay galing sa PPP. Ano yan? Hindi 4-piece, Ano 3-piece lang tayo. 3-piece yan. Ano to? Puerto Princesa, Palawan. Ayun. Galing mo, Miss Thea. Magandang hapon, Kuya Jerome Salatan. Magandang hapon po. Hindi ka magiging salat ngayong hapon na ito kung masasagot mo ang aming katanungan. Kring, 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 kring. Napakaagang pamasko para sa iyo, Kuya Jerome. Anong himpilan ng radyo ang katangi-tanging number 1 sa mga taga Puerto Princesa, Palawan at sa buong Pilipinas? DCH. Yun. Kamusta po pala kayo dyan? Hindi ba, di ba dumaan din ang bagyong dumadaan ba ang Tino sa ano yan? kanila Naapektuhan ba kayo ng bagyo dyan sa Palawan? Okay lang po. Okay. Okay lang. Okay. Hindi naman ganun katindi, no? Pag sa bagay, hindi naman ito tinatamaan masyadong Palawan. Ang parang El Nido kasi ang nasa lantan nitong nagdaang bagyong Tino. sa Tama ba, bagay. Kuya Jerome? Opo. Pero ang Puerto Princesa, okay, goods Ay, na hindi. goods. Yung ibang bahagi lang po ng Puerto Princesa. Ibang bahagi lang. Ibang bahagi, Ayun. oh. Buti na lang po kayo ay Ingat po ligtas. kayo palagi dyan, ha? Salamat po. Mag-ingat po kayo, Kuya Jerome. And congratulations, hintayin niyo lang po ang cue ni Madam Wina Pearl kung ano po at paano ninyo makiklaim ang inyong premyo. Maraming pong salamat. At bago tayo tumutok o dumako sa pagbibigay pa ng iba pang reports mula sa labas, binalaan ng Office of Civil Defense ang publiko
hinggil sa kumakalat na pekeng solicitation para umano sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina, nasalanta na, may mga mapagsamantala pa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, isang Jennifer Santos ang nagpakilalang staff ng tanggapan para mangalap ng donasyon na ibibigay sa mga biktima ng bagyo sa Cebu. Paalala ni Alejandro, hindi nangongolekta ang Office of Civil Defense o OCD o kahit sino mang tauhan nito ng anumang donasyon. Gayunman, para sa mga nais maghatid ng tulong, maaari silang dumirekta mismo sa pamunuan ng OCD maging sa Department of Social Welfare and Development. Hinimok din ng ahensya ang publiko na iulat sa kanila ang mga illegal na koleksyon. At maging dito po sa DCRH, Yes. tuloy-tuloy po yan. Kung gusto niyo po talagang ipahatid sa amin, willing Yes. po kaming ihatid ang mga tulong, ang inyong mga donasyon para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong. Sa mga Ayan, no? nanonood po sa ating All for donations, oo. yes, sa ating TV, ayan, sa ating YouTube, naka-flash po sa ating mga screens ang mga bank accounts, ang ating mga details para po sa mga nais na magpahatid ng kanilang tulong sa MBC Operation Tulong. Alam mo, sino pa bang aasahan natin sa mga ganitong pagkakataon? Kundi tayo rin. Magtulungan tayo. Correct. Oo. Salamat. At ngayon sa ating mga report, mga kaibigan, meron pa tayong update mula sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan daw po ang DILG na tapusin ang preemptive evacuation hanggang bukas sa mga lugar na tutumbukin ng Bagyong Uwan. Ating alamin ang detalye sa report ni RH14 Let Narciso Mislet. Ray Mistea, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government na agad nang ilikas ang mga residenteng nasa delikadong lugar sa harap ng inaasahang pananalasa ng malakas na bagyo. Batay sa utos ng Pangulo sa DILG, dapat tapusin ang preemptive evacuation hanggang bukas o bago pa man lumapit ang Bagyong Uwan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi naman ni Assistant Secretary Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, na gumagana na ang kanilang Interagency Coordination Cell para bantayan ang pagsunod o compliance ng lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Luzon. Ayon kay Alejandro, baka kasi mawala na ng oras kung sa araw ng linggo pakikilos ang LGUs, partikular sa Cagayan, Isabela, Quirino at iba pang probinsya sa Hilagang Luzon na inaasahang tutumbukin ng bagyo. Pakinggan natin si Assistant Secretary Alejandro. Dapat tapusin na nila yung mga anticipatory actions or specifically yung preemptive evacuation not later than Sunday, no? Kasi ang inaasahan natin yung grabing impact, lalo na yung pag-ulan at malakas na hangin ay darating po sa linggo. So baka wala na pong oras kung sa linggo pa tayo gagalaw. Binanggit rin ng opisyal na naka-standby ngayon ang 37,000 uniformed personnel na nakahandang i-deploy para tumugon sa pagdating ng panibagong Bagyong Uwan na tinayang posibleng maging super typhoon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, Senator Bato de la Rosa nanawagan sa mga kontraktor na magdala ng backhoe truck sa Cebu. Idatay mo balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Istaya nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga kontraktor na may mga available na backhoe truck na ipadala sa Cebu. Sa kanyang Facebook post, partikular na kanyang pinuntahan ang Kabadyangan, Compostela, Cebu. Sabi ni De La Rosa, kailangan matulungan ng mga residente na matanggal ang gabundok na debris dahil matindi ang masangsang na amoy dahil sa mga patay na hayop at baka meron ding natabunan na bangkay. Personal nitong nakita ang kalagayan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon ay patuloy na nanawagan ng tulong. Maliban sa Compostela ay nagtungo din ito sa Mandaue City at sa bayan ng Liloan na pareho ding tinamaan ng malupit na Bagyong Tino. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Lakay Raymond. Samantala, yun daw po mga umiiral na patakaran sa paglalabas ng SALN na mga miyembro ng Kamara abay isa daw po sa mga tatalakayin sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, magpupulong sa susunod na linggo ang House Sal and Review Committee
para talakay ng mga umiiral na patakaran sa paglalabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga miyembro ng Kamara. Ayon kay Representative Mark Enverga ng Quezon, Vice Chairman ng komite, ito ang magiging unang meeting nila matapos ang congressional break. Sabi ni Enverga, inaasahan na isusumiti sa meeting ng House Secretariat ang briefer sa mga una ng regulasyon sa pag-i-issue ng SALN. Huling nirelease sa publiko ang SALN ng mga mamabatas noong 2016 at sa mga sumunod na taon ay pinagbawal na noon ni Ombudsman Samuel Martires. Dilinaw ni Enverga, sa ngayon wala pa naman direktiba mula sa liderato ng Kamara pero makatitiyak ang publiko na suportado ng hakbang tungo sa transparency. Inaasahan din na makukumpleto ang policy review bago matapos ang taon at isusumiti sa plenaryo para sa pinal na pag-aproba. Una rito nanawagan si Representative Shell Jokno na akbayan na party list na isa publiko ang SALN ng mga mamabatas na nasasangkot ngayon sa issue ng flood control, partikular sa resigned ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na dating chairman ng House Appropriations Committee noong 19 Congress. Ako si Milky Ligunahan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, higit 8,000 barangay delikado sa baha, landslide pagdating ng bagyong Uwan. Ida tayo mga balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Aabot sa 8,164 na mga barangay ang pinangangabahang maapektuhan ng baha at pagguho ng lupa sakaling tumama na itong bagyong Uwan. Ayon kay Dr. Carlo Quianyo, Chief Geologist ng Mines and Geosciences Bureau, maaari kasing lumambot na ang lupa ng mga ito dahil sa unang ulan na dinala pa itong bagyong Pino. Mula nitong November 1 hanggang 6, kabilang sa mga nakaranas ng grabing pagbuhos ng ulan ay ang Maasin sa Southern Leyte, Tayabas, Alabat at Infanta sa Quezon, Uban sa May Sorsogon, Mactan City sa Cebu, Rojas sa Capiz, Puerto Princesa at Cuyo sa Palawan, maging Surigao City sa Surigao del Norte. Payo ni Canyo sa pulong kanina sa Camp Aguinaldo, hindi dapat basta-basta bumalik sa kanilang tahanan ng mga naunang lumikas kung kasama sila, lalong-lalo na sa mga flood at landslide prone na mga barangay. Pakinggan natin ang opisyal. In terms of reported rainfall from November 1 to 6, marami po sa mga probinsya ang nagkaroon ng o naapektuhan ng accumulated rainfall na in excess of 150 millimeters. Ito po ay ang Maasin, Southern Leyte, Tayabas, Alabat, Infanta, Quezon, Uban, Sorsogon, Mactan City, Cebu, Rojas City, Capiz, Puerto Princesa, and Cuyo in Palawan, as well as that of Surigao City, Surigao del Norte. Aabot naman sa 5.7 million na katao na nakatira sa mga coastal area at iba pang mga vulnerable na lugar na dapat nang ilikas. May hanggang Sabado nga o Linggo itong otoridad para magpatupad ng evacuation bago inaasahang landfall ng bagyong Uwan sa Linggo ng gabi. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ako na nagtuloy. Anong ginawa mo, Wina Pearl? Salamat kay Edniel. Ayan. Samantala naman, Yorme, si Manila Mayor Isko Moreno, abay sinuspindi daw po ang klase sa November 17 and 18 para po sa mapayapang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales, Boy G. Lakay Ray, Teya, sinuspindi ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Manila sa November 17 at 18 kasabay ng idaraos na mapayapang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Luneta. Ayon kay Moreno, inatasan ng mga paaralan na gumamit ng alternative delivery mode habang suspendido ang mga klase. Magbibigay din ang lungsod ng Manila ng mga perimeter support kabilang ang trapiko, paradahan, seguridad at medical na tulong upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Magtatalaga ang lungsod ng 14 na ambulansya sa mga pangunahing lokasyon sa paligid ng Luneta Park para sa mga medical na emergency. Sinabi ni Moreno na bagamat kilala ang INC sa pagiging organisado at sa paglilinis ng kanilang mga pagtitipunan, mangangalaga pa rin ang Department of Public Services sa kalinisan ng lugar lalo na sa paligid ng mga ambulant vendors.
Ang Manila Police District naman ang magbabantay sa mga kalapit na kalsada habang ang Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB ay mamamahala sa daloy ng trapiko sa buong 3 araw na aktibidad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Ilan po muna muling paalala, Pilipinas, ang oras. 9 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong bahagi ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 4% ang gross domestic product ng bansa, mas mabagal kumpara sa naitalang 5.5% noong ikalawang quarter ng taon. Ito na ang pinakamabagal na paglago mula second quarter ng taong 2022 na naitala sa 4.3%. Nakitaan ng quarter-on-quarter na pagbagalan lahat ng pangunahing sektor ng ekonomiya ng bansa, kabilang ang agrikultura, industriya at forestry. Samantala, namumuro naman ang dagdag bawas sa presyo po ng petroleum products sa susunod na linggo. Ayon po sa DOE, posibleng tumaas ang humigit kumulang sa 30 sentimos ang bawat litro daw po ng diesel at 35 centavos naman ang bawat litro po ng kerosene. Samantalang sa mga gumagamit po ng gasolina, yay! Mari daw ay magkaroon ng tapyas. Ang tapyas, 35 centavos. Tapos ang more or less. Oo. Ganun Next naman. Pagpababa, maliit. Pagtataas, ang laki. Saka may tanong dito yung mga consumer. Bakit? Kasi may declaration ng Pangulong BBM ng State of National Calamity at lahat ay bakit dapat may freeze pagtataas? ang presyo ng mga Basic goods. mga basic commodities. Hindi ba kasama sa basic goods ang oil, ang petrolyo? Oo, kasi di ba papaano tayo makakapag-trade kung walang gasolina, walang fuels? Bay, sana naman maisip yan ng DOE. Ba't parang diin naman? DOE. DOE. Naalala, kumakain ka naman. Naalala ko tuloy yung egg ni Sir Els Bartolome. Marami pong salamat Apo pala. Els. Ngayon lang ako nakaalala. Dakal ka na, Apo Els. Dakalan dagi jay eklog. Ega nagmaya, duwa pa'y jay Duwa kuana. ti yok na. Yok. Pinakiusapan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang shopping mall operator sa Luzon na magbigay ng libreng overnight parking para sa mga motorista sa posibleng maapektuhan ng papalapit na bagyong Uwan. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, malaking tulong ito para sa mga residente lalo na sa mga nakatira sa mabababang lugar na madalas bahain upang makaiwas sa pinsala ng kanilang mga sasakyan. Alinsunod anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang lahat ng sektor sa inaasahang epekto ng nagbabadyang super typhoon. Kasunod nito, hinimok ni Artes ang publiko na abangan ang opisyal na anunsyo ng mga mall operators kaugnay ng libreng paradahan at manatiling alerto sa mga abiso hinggil sa lagay ng panahon. Samantala naman, lumundag daw po ng 42% ang net income ng Land Bank of the Philippines para po sa ikatlong quarter ng taong 2025. Ito po'y katumbas ng 36.65 billion pesos o mas mataas kumpara sa 35.36 billion pesos na total earnings noong nakalipas na taon. Maging ang total assets ng Land Bank ay lumobos sa 3.45 trillion pesos na lalong nagpalakas daw po sa estado nito bilang ikalawa sa pinakamalaking universal at commercial bank sa bansa kung lawak po ng assets ang pag-uusapan. Bukod po sa epektibong fiscal management, ang impresibong performance daw po ng Land Bank sa third quarter ay resulta daw po ng operational efficiency at malakas na investment sa digital innovation. Samantala, inulat din po ni Land Bank President at CEO Lynette Ortiz na umabot na sa 1.7 trillion pesos ang loan portfolio ng bangko habang ang deposito naman ay naitala sa bagong record high na 3.07 trillion pesos. Dumako na tayo sa ating Break Time Global News. 2 ang kumpirmadong nasawi sa hagupit ng Typhoon Kalmegi sa Vietnam. Itatay mo ang balitang yan, James Galange. James!
Miss Thea, Lakay Ray, update nga lang natin konti dahil as of 4 p.m. nga ngayong araw ay 5 na. Ay mula sa 5 na ang kumpirmadong nasawi mula sa naging hagupit ni Typhoon Kalmegi o mas kilala bilang si Bagyong Tino matapos maglandfall sa Central Province ng Vietnam. Ito'y naitala sa probinsya ng Gialay. May napaulit na nawawala na ayon sa mga otoridad ay posibleng natangay lakas na hangin ng kanilang mga bangka. Ito na rin ang isa sa mga pinakamalakas na bagyong tumama sa kanila na sa unang araw pa lang ay may mga nasira na kagad ng mga kabahayan at mawala ng supply ng kuryente. Bago pa man pumasok ang bagyo ay una nang nailikas ng mga otoridad 206,000 na katao at inagasuhan na rin ng mga residente sa posibleng pagguho ng mga lupa at matinding pagbaha. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Samantala naman sa sports, higit daw po sa 130 figure skaters, abay sasabak daw po sa Philippine National Figure Skating Championships 2025. Pag-uulat mula kay Miss Millie Borja. Miss Millie. Mahigit 130 figure skaters mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa ang inaasahang sasabak sa Philippine National Figure Skating Championships 2025 na sinimula noong Huwebes sa Mall of Asia Skating Rink sa Pasay City. Ayon kay Philippine Skating Union President Nikki Cheng, sa pamamagitan ng kompetisyong ito, natutukoy ang mga pinakamagagaling na skaters sa bansa at ang mga kakatawan sa Pilipinas sa mga internasyonal na paligsahan. Iginiit ni Cheng na makasaysayan ang taong 2024 para sa Philippine skating matapos umabot sa mahigit 100 kabuang lumahok at ngayong taon ay tumaas ito sa 20% na may halos 130 participants, senyalis umano ng patuloy na paglago ng interes sa sports. Tampok sa unang araw ng kompetisyon ng mga kahangangang performance ng mga lalaki at babaeng figure skaters sa open at adult categories. Ayon kay Cheng, ang open category ay para sa mga baguhang manlalaro na naghahangad na maabot ang national level, habang ang adult category naman ay patunay na ang figure skating ay hindi lamang para sa mga kabataan. Sa ikalawa at ikatlong araw ng palaro, sasabak naman ang mga elite figure skater para sa national at invitational categories na sasaklaw sa short program at free skating. Ipinaliwanag ni Cheng na ang mga kasali sa national category ay dapat makapasa sa 2 pagsusulit at maitalaga sa kanila mga age bracket. Ang mga magwawagi dito ang magtatamo ng national title. Samantala, ang invitational category ay bukas sa mga dayuhang delegado mula sa mga bansang tulad ng Korea, Singapore at Indonesia upang mas mapaigting ang kompetisyon. Tiniyak ni Cheng na ang dami ng mga lumalahok ay bunga ng mga kolektibong pagsisikap ng mga miyembro ng skating community, lalo na sa pagpapalakas ng grassroots program. Ayon sa kanya, ang Learn to Skate program na dating isinasagawa lamang tuwing summer ay ginagawa na rin ngayon sa buong taon, na nagbibigay daan sa mas maraming bagong muka at manlalaro. Ipinahayag din ni Cheng ang kanyang pag-asa na mas maraming Pilipino ang susubok sa figure skating at makakalaban sa mga international na tournament. Ang Philippine National Figure Skating Championships 2025 ay magtatagal hanggang bukas, November 8, araw ng Sabado. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumakaw na tayo sa ating break time showbiz. Trailer ng Michael Jackson biopic inilabas na. Ida tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Discover the Making of a King. Inilabas na ang trailer para sa pelikulang Michael. Tampok ang buhay ng yumaong King of Pop na si Michael Jackson na mapapanood sa big screens sa Abril. I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made. Mismong ang pamangkin ni MJ na si Jafar Jackson ang magbibigay buhay sa kwento ng yumaong singer. Kabilang nga rito ang ilang iconic moments mula sa kanyang moonwalk dance, thriller music video, at historic achievement bilang kauna-unahang artist na nag-uwi ng 8 tropeyo sa 26th Grammy Awards noong 1984. Pero bukod sa kanyang di matatawarang legasiya sa mundo ng musika, itatampok din dito ang journey ng Billie Jean hitmaker mula nang madiskubre ang kanyang talento nang magsimula sa Jackson 5 hanggang sa maging one of the most influential artists the world has ever known. Pumanaw si Michael Jackson noong June 25, 2009 sa edad na 50. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, Christmas na naman.
Around the corner. Around the corner, saan? 48. 48 48 araw na lang? na lamang. Wow. O, diba? Parang kailan lang, nasa hundreds pa yung pagka-countdown Yes. natin. Ngayon, 48 days na lang para tayo makapaghanda sa paparating na Kapaskuhan. Kahit ano pa pong delubyo ang ating nararanasan, huwag po nating kalilimutan ang magbigay pasasalamat sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo Amen! po'y magdasal at Yes. humingi po tayo ng proteksyon dito po sa paparating na bagyong Uwan. Magdasal at maging handa. Of course, nakasama nyo sa isa na namang edisyon. Thank God it's Friday ng break time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas! Balansyadong pamabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Susunod na ang oras, 6 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.